So mga kaibigan, simulan natin dito. Tapos na nga ba ang Creamline Cool Smashers era o ang kanilang pamamayagpag bilang kampiyon dito nga po sa PBL? Well, titignan din natin kung ano nga ba ang mga problema ng Creamline Cool Smashers ngayon. Kailangan na nga bang magpalit ng head coach para sa panibagong sistema? Well, kung bago ka lang, huwag mo munang kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahita rin ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, aminado naman tayo, ang dami na nagbago ngayon sa CCS. Bukod ho sa kanilang mga star player, yung sistema din na meron ngayon sa Creamline Cool Smashers, hindi na nagpipit sa kanilang roster. At kung titignan po ninyo, hindi nila na-maintain yung kanilang pagiging kampiyon. Short briefing lamang tayo mga kaibigan. Ang championship po na meron sa Creamline Cool Smashers ay 10 PBL championships. At nasasabi natin na ito ay talagang history sa PBL. At sila lamang ang kupunan or team na nakagawa nito. At gayon din, nag-Grand Slam din sila noong 2024. Naging sila first PBL team to achieve a Grand Slam, winning all 3 conference in single season. So grabe talaga yon. Pero yung mga championship win nila, kung titignan po ninyo, 2018 panalo sila sa Reinforce at Open Conference. 2019 panalo naman sila sa Open Conference. 2022 panalo sila sa Open at Invitational Conference. 2023 panalo naman sila o kampiyon naman sila sa All Filipino at Second All Filipino Conference. Noong 2024, kampiyon pa rin sila sa All Filipino Conference, Reinforce at Invitational Conference. Yan yung sinasabi natin na Grand Slam mga kaibigan. Pero etong 2025 ay ina-expect din natin mga kaibigan na hindi magiging madali. Dahil kung titignan po ninyo, panimula pa lamang, prelim pa lamang sa PBL On Tour ay nagkaroon agad ng talo ang Creamline Cool Smashers kontra sa kupunan nga po ng Signal HD Spikers. At para sa akin mga kaibigan, hindi lang yan ang problema ng Creamline ngayon. Marami din silang mga star player na nawala o umalis na Tulad na lamang, tignan na natin si Gia Morado de Guzman. Hindi naman siya actually umalis, pero hindi na po siya nakakapaglaro sa Creamline dahil nga kinuha siyang import sa ibang bansa. At Sed Domingo, maituturing natin na star player, umalis din sa CCS. Risas sa to mga kaibigan, may update na ito ay babalik pero wala pang kumpirmasyon. Sa ngayon, ang naglalaro po mga kaibigan sa Creamline or madalas nasa starting lineup ay yung mga amateur player. O nasan daw yung mga veterano na nanggaling or nakuha sa ibang team tulad na lamang ni Bea De Leon. Si Bea De Leon at si Tots Carlos mga kaibigan ay nasa injury list sila ng Creamline, kaya hindi po sila nakakapaglaro. So ano ba ang dapat gawin ng CCS dito? Kinakailangan na nga bang magpalit ng head coach para sa panibagong sistema o lineup? O kinakailangan lamang mag-adjust sa training at lineup na ginagamit? Well, para sa akin mga kaibigan, siguro ito na yung time para magkaroon ng malaking pagbabago ang CCS sa kanilang sistema. Ibig ko sabihin siguro mas magandang bigyan naman ng pagkakataon na magkaroon ng ibang head coach, pero hindi ko sinasabing palitan si Coach Sherman Meneses mga kaibigan. At eto pa, Alaysa Valdez, may mga proposed update na nagsasabi na ito nga daw po yung magiging head coach na o magiging coach na ng Creamline kapag ka ito ay nagretiro na. Pero pinabulaan na naman niya ni Coach Sherman Meneses na lahat po na naglalabasan na yun ay pawang mga chismis lamang at wala pong kumpirmasyon. So sa ngayon yun muna ang update natin, and please huwag niyong kakalimutan muli mag-like and subscribe. Maraming salamat po.